Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay December 15, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 21, verse 23 to 27. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan at siya'y tinanong, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi niya, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, narinig natin si Jesus na humarap sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan habang siya nagtuturo sa templo. Hindi nila tinatanong si Jesus para matuto, bagkus sila ay nagtatanong para siya ay subukan, ipahiya at patahimikin. Ano yung tanong nila? So ang pinaka-question nila, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sinong nagbigay sa iyo ng authority? Sa unang tingin, parang valid yung kanilang questions. Pero ang totoo, hindi ito tanong ng paghahanap ng katotohanan, kundi ito ay tanong ng isang defensive. Kaya sinagot sila ni Jesus ng isang tanong din tungkol kay Juan Bautista. At doon sila naipit. Hindi dahil hindi nila alam ang sagot, kundi dahil takot silang magsabi ng totoo. Kasi mas inuuna nila kung ano ang sasabihin ng tao kaysa sa tawag ng Diyos. Mas inuna nila ang reputasyon kaysa sa katotohanan. Mas inuna nila yung kanilang posisyon kaysa sa pagsisisi. At ang pinakamabigat dito, nasa harap na sila ng katotohanan. Pero pinili pa rin nilang umiwas sa katotohanan. Mga minamahal, madalas ganito rin tayo. Kapag hinahamon tayo ng Diyos tungkol sa ating pag-uugali, tungkol sa ating decision, tungkol sa ating lifestyle, mas madali ang magtanong ng bakit kaysa magbago. Mas madaling maging defensive kaysa sa sumunod. Madalas, sa loob natin, may nangungusap sa atin. Alam naman natin yung tama. Alam naman natin dapat natin gawin. Pero, mas madaling maging defensive kaysa sa gawin yung tama at mabuti. Hindi tumanggi si Jesus na sagutin sila. Ang totoo nun, handa siyang sumagot kung handa rin silang tumanggap at makinig. On the same way, ito rin yung challenge sa atin. Handa ba tayong tumanggap? Handa ba tayong makinig? Kaya, ngayong araw na ito,
Halina at pagnilayan natin. Maglaan tayo ng 3 minuto para sagutin yung mga tanong na ito. Handa ba akong tanggapin ang katotohanan kahit hindi pabor sa akin? Meron bang tinig ang Diyos na matagal ko nang binabaliwala? Tandaan natin na ang tunay na pananampalataya ay hindi puro tanong, kundi tapang na sumunod kapag malinaw na ang tawag. Kaya sa gospel natin, ito yung message sa akin at sa iyo. Do not be too defensive. Napaka-defensive natin. Let us listen to Jesus. Let us listen to God's Word. Let us pray. Panginoong Jesus, linisin mo yung aking puso sa takot at pagmamataas. Turuan mo akong magtanong hindi para umiwas, hindi para maging defensive, kundi para mas makilala ka. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na tanggapin yung katotohanan at sumunod kahit masakit, kahit mapait, kahit kailangan naming ibaba yung aming pride. Tulungan mo kami, Panginoon, na itong Monday na ito ay maging very productive para sa amin, filled with blessings. I-guide mo kami, Panginoon, sa buong linggong ito, sa bawat decisions namin. At nawa, ang lagi namin isang alang-alang ay ang iyong salita, ang iyong tinig. Amen. Kung may kakilala kang laging nagtatanong pero hindi pa rin sumusunod, o baka ikaw mismo, hayaan mong maging salamin ang gospel na ito sa iba. I-share natin yung gospel na ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, sa mga GCs natin. Huwag kang mag-alala kahit walang nagla-like niyan. Buhay ang salita ng Diyos. Tumatalab ito sa bawat nakakarinig nito. Ang mahalaga, just click the button, i-share lang natin ito. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.